Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang Panginoon ng sangkatauhan at ng kanyang mga nilikha. Nais kong ibahagi sa iyo ang kagandahan ng relihiyong Islam. Ano nga ba ang Islam? Ang Islam, ito po ang sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kanyang maluwalhating banal na Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Diyos, ng Allah, ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Ibig sabihin kapatid, aking kababayan, ang relihiyon ay napakahalaga. Sapagkat ang relihiyon ng Islam ay ibinigay para sa sangkatauhan. Sa maikling pagpapaliwanag, sapagkat ang Islam ay kapayapaan, total submission and obedience to the will of God Allah. Ang Islam ay hinango sa salitang salam, nang ibig sabihin ay kapayapaan. Ano naman itong mga naririnig natin ng iba't ibang sikta, relihiyon, denominasyon? Sapagkat sila din ay merong relihiyon. Ang tawag doon ay man-made, gawa-gawa lamang ng mga tao. Rizalista, hinango sa pangalan ni Jose Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Kristo. Salitang salam, nang ibig sabihin ay kapayapaan. Yan po ay salitang Arabic ang salam. Nang ibig sabihin ay peace, kapayapaan. Ito lamang po ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Diyos ng Allah, ng ating Panginoon. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang nabigay sa atin. Ang kaibahan sa mga man-made na religion, paano masasabi natin na tama ang kanilang relihiyon at maliligtas ang kanilang mga kapwa-tao nung naunang panahon? Sapagkat kailan lamang bumugso ang ginawa nilang relihiyon. Paano maliligtas ang mga nauna sa kanila? Samantala sa Islam, bago likhain ang pinakaunang tao na si Adan, nandiyan na ang relihiyon para kay Adan, para sa sangkatauhan. Ano ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran? "Wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan falani yuqbal minhu, wa huwa fil akhirati minal khasirin." Whosoever desires seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him. And in the hereafter, he will be one of the losers. Sino man ang magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Mga talunan bakit? Sapagkat kung ikaw, ako, gagawa ng relihiyon ngayon, paano maliligtas ang nauna sa atin? Di ba? Samantala sa Islam, bago likhain ang pinakaunang tao na si Adan, ay nandiyan na ang relihiyon ni Adan at sa sangkatauhan. Ngayon naman, nais kong ibahagi sa iyo, kung naririnig mo ang pangalang Muhammad. Ano? Ang pangalan Muhammad, ito po ay pangalan ng huling propeta. Kung may naunang propeta, ang Adan, Abraham, David, Moses, Jesus Christ, ang huling propeta si Propeta Muhammad. Kung nais mo magkaroon ng tunay na kapanatagan at kapayapaan, kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, kailangan natin ideklara ang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Ano naman ang ibig sabihin ng Quran? Ang Quran, ito po ay may maluwalhating banal na salita ng Diyos. The Noble Quran, maluwalhating banal na salita ng Diyos ng Allah, na kung saan ito ay itinuturo sa atin ang lahat ng uri ng kabutihan. Ipinagbabawal lahat ang uri ng kasamaan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinahu hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyimah." They were commanded only to worship Allah alone, to be upright, to fulfill the devotional prayer, to fulfill the devotional obligations. Ano po? To give zakat. This is the right even way, the perfect religion na tinuutusan tayo na sambahin lamang ang tunay at nag-iisang Diyos, ang Allah, at tinuutusan tayo na magkaroon ng pagmamalasakit, tumulong sa kapwa-tao, magbigay tayo ng sadaka, gawang-gawa. Yan po ang tamang relihiyon. Kung mapapansin mo, may mga taong nagsasabing, "Uy, Muslim yan." Ang salitang Muslim ay salitang Arabic, na ang ibig sabihin ay naniniwala sa tagapaglikha, sa nag-iisang Diyos. At hindi lang yan. Ang Muslim ay yung mga ginawa ng Diyos ng Allah. Hayop, halaman, mga buwan, araw, no? Opo, yan ay mga Muslim na sumusunod sa kagustuhan ng Diyos, ng Allah. Halimbawa, ang araw, siya ay sumusunod sa Allah, lumulubog, tapos siya naman ay tumataas, lumulubog. Ang buwan, siya ay nagliliwanag. Ano po? Yung mga bituin, pag oras ng buwan na yun, ay nagliliwanag din sila.
ang mga hayop, halaman, sila ay nabubuhay sa kagustuhan ng Diyos ng Allah at sila rin ay papanaw sa kagustuhan ng Allah. Ang ating buhay mula sa sinapupunan ng ating mga ina, tayo ay nabubuhay hindi sa ating gusto, hindi gusto ng magulang, di ba? Kaya nga sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag ninyong patayin ang inyong mga anak dahilan sa kahirapan. Kasi ang kayang gawin lang ng tao, gumawa ng masama. Di ba? Papatayin niya sapagkat wala siyang paniniwala na kapag siya ay dumami ang mga anak, wala nang kakainin. Mali yun. Kahit pa mauna ang magulang, may kakainin ang mga anak. Bakit? Sapagkat ang Allah ang siyang lumikha sa kanila. Ibig sabihin, lahat ng nilikha ng Diyos ng Allah, siya ang sustainer, siya ang provider. Ano po? Siya ang nangangalaga sa kanyang mga nilikha. Kaya ang gagawin ng tao ay paniwalaan mo na itong mga amana, biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang asawa, ang anak, ang negosyo, ang kalakasan ng ating pangatawan. Ano pa yung ibig sabihin ng Muslim? Yung sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Yung iyong mata, ito yung buhok, humahaba yan, na hindi natin kagustuhan. Ang ating nang malalaman ay magpagupit lang. Pero wala tayong kakayanan na humaba ito. Ang ating mga kuko, humahaba yan na wala tayong kakayanan. Ngayon naman, nais kong ibahagi sa iyo, what is the real purpose of life? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Nilikha lamang ang mga jin, engkanto, yung hindi natin nakikita. Siya rin ang lumikha ang Allah. At nilikha din niya tayong mga tao upang sambahin lamang ang tunay at nag-iisang tagapaglikha, ang Allah. So paano natin masasamba siya? So kailangan una, ikaw ay paniwalaan mo yung sinasabi ng kanyang mga mensahero, yung mga nagpapaliwanag sa iyo, katulad sa akin. Binasa ka mula sa Quran na sinabi ng Propeta Muhammad, sinabi ng Propeta Muhammad na ang sino man sa inyo ang magsabi na La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at dumating sa kanya ang katapusan ng kanyang buhay, makakaasa tayo. Sa awa at habag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso, magiging panauhin tayo doon. At alalang baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Ayaw man nilang maniwala na may Diyos, may impyerno, may paraiso, na nanatiling mayroon. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. And those who disbelieve in their Lord Allah is the torment of hell, and worse indeed is that destination. Sino man ang hindi naniniwala sa Diyos ni Birhen Maria, ni Jesus, lahat ng mga propeta, sa Diyos na gumawa ng kalangitan kalupaan, na may-ari ng kalangitan kalupaan, pag hindi tayo maniwala sa Allah, para sa Kanya ay kaparusahan sa impyernong apoy. Kung tawagin ay pinakamailalim na hukay, na siya ay paparusahan, kasakit-sakit na kaparusahan na walang humpay, because they worship created things rather than the Creator. Kaya ang nais ko na bilang isang magkaibigan, magkababayan, na magkaroon ka ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, kagalingan niyong karamdaman. Sapagkat kapag ang tao may karamdaman, ang Diyos, ang Allah ang nagpapagaling sa atin. Siya ang dakilang manggagamot. Kaya nais ko na dumating man sa atin ang katapusan ng ating buhay, ay maging panauhin tayo sa pinakamagandang puknantungan, ang paraiso. Ang Jannah sa Arabic, paraiso sa Tagalog, paradise naman sa English. Yun ang pinakamagandang puknantungan na prepare sa atin ng Allah. Ano naman ang impyernong apoy? Jahannam, impyernong apoy, sa mga taong walang utang na loob, hindi nagpapasalamat, hindi siya gumagawa ng kabutihan, ang kanyang oras panahon ginagamit sa pagyayabang, sa pagnanakaw, sa pag-underestimate sa mga mahihirap. Wala siyang pakialam, kundi ang sarili lang niya ang iniatupag. Yung mga tao na yun na walang utang na loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Allah ang taging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Naway hindi dumating sa kanya ang kamatayan na hindi pa sila nagbabalik loob. Kaya nais ko na maging kapanalig natin ang mga propeta, maging panauhin tayo sa paraiso. Ano ang gagawin natin? Napakasimple lamang. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Anong sinabi nila? Sabihin natin. Silang lahat ay nagsabi, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kaya bago tayo maghiwalay, nais ko ikaw ay banggitin mo ito mula sa kaibuton ng iyong puso. Hindi dalawa ang Diyos, hindi tatlo ang Diyos. Ang Allah ay isa lamang. Bilang simbolo na iisa ang Allah, ang Diyos, ganyan ang kanang kamay. Bigkasin natin ang shahada, ganyan ang kanang kamay. Sabihin mo ito, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah.
sa Allah. ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi at naniniwala at naniniwala na si Propeta na si Propeta Muhammad Muhammad ay huling sugo ay huling sugo ng Allah. ng Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sabihin mo, wa alaikum Wa alaikum musalam. musalam. Binabati kita bilang isang kapanalig sa pananampalataya. Dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala ang agaran mong paggaling. Ngayon, payo ko sa aking sarili at sa iyo. Mula ngayon, hanggang sa huling kibla ng ating buhay, tayo ay magpatuloy sa pagsamba, pagsaliksik sa kanyang mga salita ang Quran at ang kanyang mga hadith, ang mga legal ways of the Prophet. Napakasimple lang. May cellphone ka naman at may kilala ka mga Muslim. Magtatanong ka lang sa kanila upang kasi lamang ang may alam. Itatanong mo lamang kung paano magbabalik